Hello mga ka-homemakers! Ito na ang ating bagong gawang sabon, ang Moringa Bath Soap. Ito ang request ng ating isang masugid na subscriber na si Jennifer Encinas. Hello Jennifer Encinas, shout out to you! At ganun din kay Edelisa Invento na palagi ding nanonood sa atin. Shout out sa inyo, pati ang aking mga bagong subscriber na palaging nanonood. God bless you po. So ito na yung request na Malunggay Bath Soap. I-share ko po sa inyo ngayon. At syempre, papakita ko rin sa inyo kung ano ang resulta ng ating gawa. Ito po ay mabula. Tinetesting natin agad pagka tumigas. Ito ay mabula at mabango at malambot sa kamay. Pero mga ka-homemakers, gusto ko rin klaruhin sa inyo na hindi pa ito safe gamitin agad itong pagtigas ng ating sabon. Kailangan mo maghintay ng 3 to 5 days para safe na gamitin. Ibig sabihin nun, fully saponified na. At syempre, para iwas palpak sa ating recipe, kailangan nating timbangin ang lahat ng ating mga sangkap. Lalo na yung oil, water, at yung ating sodium hydroxide. Huwag kayong mag-alala mga ka-homemakers. Ilalagay ko sa description box ang lahat ng sukat ng ating mga sangkap. Para kung gusto nyong mag-try gumawa ay magagawa ninyo dahil meron ng mga sukat. I-comment nyo na rin ang resulta ng inyong mga gawang sabon. Natutuwa ako na mabasa ang inyong mga comments. Ito ay nakakapagbigay ng encouragement sa akin. Mga ka-homemakers, paalala rin kapag nagsusuka tayo, gumagawa ng sabon, mahalaga nakagwantes at nakamask tayo, lalo na itong ating sodium hydroxide. Delikado po ito na tumama sa ating balat kasi ito po ay mahapdi, nakakapasok. Usually, inuuna nating timplahin ang ating lye solution, itong ng distilled water at sodium hydroxide para lumamig muna siya bago ihalo sa ating oil. Kailangan malamig na malamig. Ang mas maganda nga nito ay itong lye solution na ito gagawin na ng gabi para kinabukasan mo pwede nang gamitin malamig na. Pero dahil nagwa-vlog ako, ginawa ko ng isahan lahat. Pero take note na kailangan ito ay malamig. Ito na yung ating dahon ng malunggay. Nabili ko lang ito sa palengke, isang tali, 10 piso. So, eksakto lang yan kasi 6 na piraso lang naman yung ating gagawin na bar. So, hinugasan ko na to at himay-himayin bago i-blend para makuha natin yung katas. Lagyan ko lang siya ng konting distilled water para madali siyang i-blend. Hindi talaga siya nadurog dito sa ating blender kasi gilingan to ng baboy. Kaya ililipat ko na lang siya dito sa almirez. Dito ko na lang siya dudurugin para lumabas yung kanyang katas. Pasensya na kayo mga ka-homemakers, di pa ako nakabili kasi ng ukmang kasangkapan para dito sa mga dahon-dahon. Kaya anuhin ko na lang to.
Dikdikin ko na lang to para lumabas yung kanyang katas. Siksik sa sustansya para sa balat ang dahon ng moringa. At ang pinakagusto ko dito sa moringa na to is ano siya, nakapag-boost ng collagen sa ating balat. Kung mapapansin nga ninyo ito, pag dinidikdik ninyo, ano siya, sticky ba? Yan, kaya talagang maganda siya sa balat. At nakakalambot, nakakapag-tanggal din ng mga kati-kati sa balat. Kaya nga, may halo rin dito yung aking mga mga haplas. Meron ding moringa yun kasi maganda talaga siya sa balat. Ito ngayon ay ating sasalain, pero hindi ko nagagamitan ng salaan. Gagamit na lang ako ng tela na manipis. Dito ko siya pipigain para lumabas yung mga katas nitong ating malunggay. Sa mga first time na gagawa nito, mas maganda talaga katas lang ang ihalo. Huwag nyo nang ihalo yung buong giniling na o dinikdik na malunggay, kasi imaginein mo pag ginamit mo yan ng sabon, may didikit-dikit na mga maliliit na hibla ng dahon sa balat mo. Hindi maganda. Subukan ko na po yan, kaya huwag nyo nang gawin, katas na lang ang ilagay nyo. Huwag nyo nang gayan yung ibang mga gumagawa ng video na halo kasama yung dahon mismo, hindi na piniga. Hindi magandang resulta, I tell you, kasi nasubukan ko na yan. So, ito na ang ating katas ng malunggay. Siguro mga 2 kutsara ito. Okay, ngayon ay itong ating oil, dito natin ihalo ang ating kaolin clay. Mga 1 kutsarita lang ang ating ilalagay. Tapos lalagyan din natin ng sodium lactate. Mga 1 kutsarita lang din kasi konti lang naman yung ginagawa natin. Saka natin ito i-blend. Stick blender ang ginagamit natin sa sabon para hindi siya ng hangin, nakalubog siya. Kailangan i-blend natin mabuti para maisama siya, ma-incorporate siya dyan sa langis. Tapos, ang ating moringa extract, dito natin ilalagay sa ating lye solution. Pero, be sure na malamig na yung ating lye solution. Pinalamig na natin, kaya yan ang inuna natin kanina. Malamig na yan. Lalagyan natin ng colorant. Mica itong gamit ko. Lalagyan natin colorant kasi ang gusto ko sa aking sabon na moringa ay may bright color na green. So, nasa inyo kung lalagyan nyo ng kulay o yung natural color lang niya. Kaya lang kasi, kapag tapos na yung sabon, ibig sabihin, nabuo na yung sabon at tuyo na, nagiging iba ang kulay, naging light color. Kaya, gusto ko siya na lagyan ng maging makulay, maging maganda yung kulay. Kaya, dinagdagan ko pa ng ating mica color. Okay, tapos ilagay na natin ang ating lye solution dito sa ating oil. Tapos i-stick blend lang yang mabuti para mahalo mabuti siya. Magsama yung dalawa. At para tumagal ang ating sabon, hindi maanta agad, lalagyan natin siya ng phenoxyethanol. 1 teaspoon lang din. Pinaka-preservative natin dahil may halong tubig ito at may fresh extract para hindi siya masira. And then, lagyan natin ng ating pabango. 15 ml ang aking nilagay dito. At ang gamit ko this time is essential oil. Kasi gusto ko talaga na herbal talaga ang dating ng ating moringa bath soap. At dagdagan ko pa talaga ng konting colorant para pagka tumigas ng ating sabon ay hindi talaga mag-discolor. Ibig sabihin talagang maganda yung color niya, bright colors.
At para iwas palpak, titigilan ko ng stick blender, halo-haluin ko na lang para hindi siya tumigas agad. Yan, tama lang itong consistency natin. Maganda siya ilagay na sa hulmahan. Pero ilagay ko siya sa merong nguso na na lagayan para madali lang siyang ilagay sa ating mga hulmahan. So pansinin yung ating consistency mga co-makers. Ito lang yung tama para hindi ma-deform ang ating sabon kapag nilagay na sa hulmahan. Tama lang yung kanyang lapot. So, ganyan lang po ang paggawa ng sabon mga ka-homemakers. Madali lang po talaga siya, lalo na kapag simple lang yung sabon na gagawin mo. Ito ay ilagay lang dito sa lumahan and then hintayin siya na tumigas. Siguro ang pagtigas nito nasa mga 8 hours. Depende kasi, minsan mabilis yung pagtigas niya. Pero usually mga 8 hours, pwede na 6 to 8 hours, pwede na siyang tanggalin at pwede na siyang i-testing kagaya ng pinakita ko sa unahan ng ating video. Tinitesting ko na kaagad siya para ipakita sa inyo na mabula, matigas yung ating resulta ng ating sabon. Ayoko kasi na gayain yung mga viewers ko na parang maganda yung sabon, itsurang sabon. Gusto kong transparent sa inyo, makita nyo talaga ang resulta. Ayan po mga co-makers. At syempre sa ating mga bagong viewers, salamat sa inyong panonood at please subscribe kung gusto niyo yung mga ganito klaseng mga video. Mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-notify kung meron tayong bagong video.